Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, maraming salamat po
nasapit naming muli ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat, Ama, sa pag-iingat mo at pagliligtas sa amin araw-araw. Naglalakbay kami sa mundong ito na puno ng kaguluhan, iba't ibang mga kaliganigan. Napakahirap mabuhay sa daigdig sa panahong ito. Salamat, Ama. Ikaw ang laging patnubay at sanggalang namin. Hindi mo kami iniiwan. Punong-puno kami ng mga patotoo mo. Palibasa'y nababatid mo ang aming abang kalalagayan. Kisang-kita ng aming mga mata. Ang katuparan ng mga ipinangako mo sa amin. Hanggang ngayon, narito pa rin kami. Nakapagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Sa harap ng mabibigat na mga pagsubok, lalo ng mahigpit na pag-uusik, na siyang dahilan ng kalumpayan ng buhay namin sa mga panahong ito. Di na kami makapasok sa loob ng kapilya. Itinakwil kami ng maraming mga kapatid, maging lang ibang mga mahal namin sa buhay. Ngunit, Ama, ikaw ang dumampot sa amin. Ikaw ang lumingap at kumandili sa amin. Kinupkup mo kami. Isinaguyod mo kami hindi lamang sa buhay na ito, lalong-lalo na sa aming mga paglilingkod sa iyo. Salamat ng napakarami. Lumayo man ang marami sa amin, ngunit ikaw ay lalong naging malapit sa amin. O aming Ama, wala kaming maitutumbas sa lahat ng mga dakilang ginawa mo sa buhay namin. Maliban na lamang po ang buhay na ito na kaloob mo sa amin. Patuloy naming ipaglingkod sa iyo at kailanman ay huwag naming pabayaan. Pinakamahalagang pananagutan namin na ikaw ay aming sambahin habang kami ay nabubuhay. Narito na ang iyong mga anak. Maawa kang tanggapin mo kaming lahat. Tanggapin mo po ang aming mga pagpupuri. Tanggapin mo ang aming mga pagsamba. Nilulwalhati po namin ang iyong banal na pangalan. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyong pag-alalay sa amin araw-araw. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng lakas at inspirasyon. Sa mga panahon ng mga kalumbayan at mga pagsubok, naroon ka lagi yung maaliw sa iyong mga lingkod. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Maawa kang muli kaming ipamagitan sa Ama at patuloy na basbasan kaming magkakapatid. Mamalagi ka sa piling namin sa buong panahon ng aming pagsamba. Ama, mamalagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Mga aral nilang isinuro sa amin, pati ng kapatid na Iranyo Manalo, lagi naming sinasariwa sa ganitong mga pagsamba.
Patuloy mo kaming gawing mananampalataya at patuloy rin na makita mo sa aming buhay. Sinasakatuparan namin ng lahat ng iyong mga kautusan. Ama, lubos kaming nagtitiwala, narinig mong aming mga panalangin sa buong panahon ng aming pagtitipon. Ikaw pa rin ang aming kasama. Ikaw ang magbibigay sa amin ng panibagong lakas. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, sa araw-araw po ng buhay sa daigdig, ang tao ay nakasasagupa ng iba't ibang pagsubok at kahirapan. Panganib ay naroon kahit saan, laging nakaamba sa buhay ng tao. Lalo pa po itong pinabibigat ng mga kahirapan o kakapusan sa buhay, mga kalamidad, kasampalasanan at kaguluhan, maging ang iba't ibang mga karamdaman, mga salos ng nakamamatay na sakit. Tayo man po na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi rin makaiiwas na makasagupa ng lahat ng mga suliraning ito sa buhay habang naglalakbay pa tayo sa daigdig na ito. Subalit walang isa man sa mga suliranin at mga pagsubok sa buhay ang makapaghihiwalay sa atin sa paglilingkod sa Diyos. Sino po sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang hindi kailanman mahihiwalay sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo? Ayon po kay Apostol Pablo, ang mga kaanib na mapagtagumpay. Ano ang matibay na pag-asa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na mapagtagumpay sa harap ng mga pagsubok at mga suliranin sa buhay? Sabi ni Apostol Pablo sa Roma, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang taba. Ito po yung mga hinarap ng mga unang Kristiyano noon na nagsilbing pagsubok sa kanila. Kapigatian, kahapisan, kagutom, pag-uusig, at mga panganib. Gaano po kabagsik ang pag-uusig na kanilang nasagupan noon? Sabi ni Apostol Pablo, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Subalit na daig ba sila at nahiwalay? Ang sabi po niya sa talatang 37, hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya sa atin ay umibig. Bakit po ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay sinasabing higit pa sa mapagtagumpay? Sino ang tumutulong sa kanila upang mapagtagumpayan hindi lamang ang mga suliranin sa buhay, kundi maging ang mga pagsubok at pag-uusig? Sa Isaiah 50:1-7, ang sabi ng lingkod ng Diyos, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Sa mga talatang ito, mga kapatid, hindi lamang mga suliranin sa buhay ang napagtagumpayan ng lingkod ng Diyos, kundi maging ang mabagsik na pag-uusig. Ano ang katunayang mabagsik ang pag-uusig na dinanas niya? Ang sabi niya, hindi ako gumanti nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang insultuhin nila ako. Pinabayaan ko silang bunutin ang aking balbas at luraan ang aking mukha.
Hindi ko pinansin ang mga pag-insultong ginawa nila sa akin. Isipin nyo yan, mga kapatid. Napakasatag at napakatapang ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa pagharap sa iba't ibang pagsubok at pag-uusig. Bakit kung ganun sila kasatag at katapang? Sa pagharap, sa mga pag-uusig. Ang sabi ng lingkod ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ang tumutulong sa akin, handa akong magtiis. Sapagkat aking nalalaman na ako'y hindi mapapahiya. Kaya kahit gaano man kasindi yung pag-uusig, kahit gaano kahirap ang pinagdaraanan sa buhay ng mga tunay na lingkod ng Diyos, panatag sila. Bakit? Sapagkat sumasampalataya silang hindi sila mapapahiya. Ibig sabihin ay sigurado tutulungan sila ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya, sapagkat ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Anong matibay na pananalig at pagtitiwala ng mga tunay na lingkod ng Diyos? Kaya sila masasapang at masasag. Kalawang Kronika, 32:7-11, ang sabi ng lingkod ng Diyos, higit na makapangyarihan ang sumasa atin. Kasama natin ang Panginoon na ating Diyos. Siya ang tutulong sa atin at makikipaglaban para sa atin. Mga kapatid, ito po ay pangungusap ng hari noon, ng Huda na si Ezekias. Kung kaharap sila sa pakikipagligba laban sa mga Asiryano sa pangunguna ng hari na si Sennacherib. Pero sabi ng hari na si Ezekias, para palakasin ang loob ng mga Israelita sapagkat natatakot sila dahil makapangyarihan ang kanilang kasama. Pero ano sabi ng haring si Ezekias? Higit na makapangyarihan ang sumasa atin. Bakit? Kasama natin ang Panginoon na ating Diyos. Siya ang tutulong sa atin at makikipaglaban para sa atin. O, sino ba pwedeng humarap sa Diyos? Meron ba? Mga kapatid na minamahal, kung mga nararanasan po natin ngayon na mabibigat na mga pagsubok, lalo na ang mahigpit na pag-uusig sa atin, ay hindi isang bagong bagay. Ganito rin po ang mga pinagdaanan ng maraming mga lingkod ng Diyos noon. Tulad nila tayo man ay higit pa sa mapagtagumpay sa lahat ng mapapait na pinagdaraanan natin. Tulad po nila, ang Diyos din ang tumutulong sa atin ngayon, sa ating abang kalagayan. Kaya itiniwalag man ang marami sa atin dahil sa paninindigan natin sa katwiran, hindi tayo kailanman nahiwalay sa Diyos at Panginoong Hesukristo. Ano man ang mangyari pa sa unahan ng ating paglalakbay, manatiling matatag ang ating pag-asa at pananampalataya sapagkat ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin. Subalit paano po mananatili sa ating buhay ang mahalagang tulong ng Diyos? Sino po ang laging nakatitiyak ng patnubay at proteksyon ng Diyos? Juan 8:29, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan. Sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Sa ng mga lingkod ng Diyos na makasusunod. Sa halimbawang iniwan ni Kristo, sila po, sa kanila mananatili po ang patnubay at proteksyon ng Diyos. Ito sana ang patuloy na maging patakaran ng ating buhay sa daigdig, mga kapatid, bilang mga lingkod ng Diyos.
na laging ginagawa po ang kalugod-lugod sa Kanya. Sa gayon ay hindi niya tayo iiwan kailanman at hindi niya tayo pabayaan. Ano po ang matibay na pag-asa ng mga tunay na lingkod ng Diyos? Kaya sila masasapang at matatag. Gawa 2:31 hanggang 32, ang sabi ng Biblia, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay. Ni ang katawan niya ay makaranas ng kabulukan. Sa makatwid, hindi lamang ang patnubay at proteksyon ng Diyos ang ibabasbas niya sa atin. Kung lagi nating ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Ang lalong dakilang kapalaran na ipagkakaloob sa atin ng Diyos ay ang pagkabuhay na maguli sa araw ng paghuhukom. Tulad po ng natupad sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay. Ni ang katawan niya ay makaranas ng kabulukan. Ano po ang katunayan? Ito ay totoo at tunay na ito'y matutupad din sa atin. Kung katulad ni Kristo, tayo ay patuloy ring gagawin ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Ano katunayan ito'y matutupad din sa atin? Ano ba ang kalooban ng Diyos tungkol sa mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo na ipinahayag ng Panginoong Jesucristo noon pang siya'y narito pa sa lupa? Juan 6:39 ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapakama ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. So makaswid, mga kapatid, nakakatibay po ng pangako ng Diyos na tayo'y bubuhayin niyang muli sa huling araw. Matatag ang paninindigan ng Panginoong Jesucristo na hindi niya hahayaang mapahamak ang kahit sino man sa atin. Sa araw po ng kanyang muling pagparito, ipagkakaloob niya sa atin ang buhay na walang hanggan upang makapanahan sa bayang banal magpakailan-kailanman. Subalit ano ang hinihingi ng Panginoong Hesus sa atin upang maging karapat-dapat sa pagtanggap ng buhay na walang hanggan? Sa Juan 10:27 hanggang 28, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Huwag tayong bibitiw, mga kapatid, sa pagsunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos at Panginoong Jesucristo na itinuro ng sugo sa mga huling araw na ito. Ano man ang mangyari pa sa mundong ito, ano mang pagsubok pang haharapin natin, huwag po tayong susuko. Di huwag tayong maghihimagot. Manapay maging mapagtagumpay tayo hanggang sa wakas. Bakit po ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi manghihimagod sa paglilingkod sa Diyos? Kahit pa sa harap ng maigpit na pag-uusig, ano ang kanilang matibay na pag-asa? Sa 2 Timoteo 4:17 hanggang 18, sabi ni Apostol Pablo, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Alam niyo, mga kapatid, nung sabihin po ito ni Apostol Pablo, naroon siya sa bilangguan. Nakakulong siya dahil sa paghahayag ng katotohanan. Mabagsik na inuusig siya ng mga kababayan niya. Katulad po ng kapatid na Angel ngayon. Nakakulong din dahil din sa paghahayag ng katotohanan. At mahigpit na inuusig ng mga kababayan natin sa pananampalataya. Ano ang kahabag-habag na kalagayan ni Apostol Pablo noon sa bilangguan? Kung babasahin natin ang talatang 16, sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin. Pinabayaan nila akong mag-isa. Sa makatwid siya'y nasa gitna ng paglilitis sa hukuman. Humaharap siya sa korte.
Gaya po ni Ka-Angel ngayon na humarap din sa pagdinig sa kaso. Ang sitwasyon noon ni Apostol Pablo at ang kalagayan ngayon ng Ka-Angel ay magkatulad. Pareho nilang inaharap ang pag-uusig ng korte. Subalit sa katotohanan, ang binabaka nila ay hindi pag-uusig ng korte, kundi pag-uusig sa pananampalataya dahil sa pagsasabi ng katotohanan. Matapang na hinarap ni Apostol Pablo ang akusasyon sa kanya at ipinahayag ang kanyang panig kahit walang nagtatanggol sa kanya. Siya mismo ang nag-aabogado sa kanyang sarili. Wala siyang abogado eh. Siya ang nagtatanggol sa kanyang sarili. Gayunman, anong kanyang matatag na pag-asa? Ang sabi niya, sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas. Ito rin po ang tiyak na pag-asa ng Ka-Angel sa mga pagharap niya sa hukuman, maging ng mga kasama niya. Na kahit walang kasama o karamay, ay sasamahan siya ng Diyos at bibigyan ng lakas. Ang Diyos ang magiging karamay niya at magtatanggol sa Kanya. Mga kapatid, huwag po tayong tumigil at magsasawa sa pananalangin para sa katarungan at kalayaan ng kapatid na Angel at ng mga kasama niya sa bilangguan. Higit po sa lahat, ano ang ating matatag na pag-asa sa lahat ng mga nararanasan nating mga pagsubok at pag-uusig. Tulad ng pag-asa po ni Apostol Pablo, ang sabi niya, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan. At siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Sampalatayanan po nating lubos, mga kapatid, naku, mamamalagi tayong matatag sa pagsunod sa Diyos. Kahit pa lumubha ang mga pagsubok at pag-uusig sa atin, at kahit pa sumagana ang kasama ang ating binabaka, sasamahan tayo ng Diyos at hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Ito po sana ang baunin natin ngayon. Pagkatapos ng ating pagsamba, ang pananalig na ito, na saan man tayo naroroon, saan man tayo makarating, ang Panginoon ang magliligtas sa atin sa bawat masamang gawa, at siya rin ang maghahatid sa atin sa kanyang kaharian sa langit. Tumayo kayo, mga kapatid, at tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po, Ama. Napakabuti mo sa amin. Alam na alam mo ang kalalagayan namin. Alam na alam mo rin ang aming pangangailangan. Sa pagsambang ito, binigyan mo kami ng panibagong lakas at inspirasyon. Salamat ng marami, Ama. Hindi mo kami pinababayaan. Ikaw ang lagi naming kasama sa aming buhay. Lalong-lalo na po sa ganito naming mga pagsamba. Wala man kami sa loob ng gusaling sambahan. Ngunit bawat pagtitipon namin, kapiling ka namin. Nadarama namin ang iyong paglingap, ang iyong banal na espiritu. Iginagana mo sa amin sa bawat dakong aming kinaroroonan. Binibigyan mo kami ng lakas. Binibigyan mo kami ng kaaliwan. Salamat ng marami sa iyo. Pangako namin sa iyo, Ama. Gagawin namin ang aming buong makakaya sa araw-araw ng aming buhay. Lagi naming isasakatuparan ang mga bagay na nakalulugod sa iyo. Susunod kami sa iyo, Ama, ano man ang mangyari sa buhay na ito. Magpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo.
Hindi namin pababayaan ang mga pagsamba. Isang bagay ang aming inihiling. Huwag mo kaming pababayaan. Tulad ng mga naunang lingkod mo na pinatunayan mo sa buhay nila. Ikaw ang kanilang kasama. Ikaw ang tumutulong sa kanila. Ikaw ang nakikipaglaban para sa kanila. Ito rin ang aming inihiling sa iyo. Huwag mong bibitiwan ang iyong mga anak. Kung paano mo kami pinakipaglaban sa mga lumipas na panahon. Sa mga panahon na halos hindi namin makaya. Hindi namin lubos maisip na hanggang ngayon ay makararating pa kami. Ngunit nahayag ang kapangyarihan ng iyong kamay. Ito nga aming ipinagmamakaawa sa iyo, Ama. Huwag mong aalisin sa amin buhay ang biyayang ito. Huwag mo kaming iwan sa aming buhay. Hindi namin kaya sa aming mga sarili. Opo, sa aming mga sarili. Makikipaglaban kami. Makikipagbaka kami ng mabuting pakikipagbaka. Kahit kami mahirapan, kahit kami usigid, kahit pagbantaan ang aming buhay, mananatili kaming matatag sa panig mo at sa iyong katwiran. Sumasampalataya kami. Hindi mo naman kami pababayaan. Isaguyod mo na kami, Ama, hanggang wakas. Ingatan at iligtas mo kami hanggang sa kami makarating sa piling mo. Sa bayang banal na iyong pangako. Panginoong Yesus, pinangako mo, wala lamang isa sa amin ang iyong iiwan o pababayaang mapahamak. Narito kaming mga lingkod mong nananatiling matatag sa paninindigan sa katwiran. Huwag mo kaming iwan, Panginoong Yesus. Lagi mo kaming palakasin at alalayan. Patuloy mo kaming pangunahan. Huwag mong itutulot sino man ang maiwan pa sa daan ng paglalakbay. Manatili kaming matatag na nangawak sa mga aral na isinuro ng iyong sugo. Mamalagi po matibay na pag-asa namin sa kaligtasan. Ama, alalahanin mo pong mga may sakit. Huwag mo silang pababayaan. Maawa ka po. Pagalingin mo ang aming mga kapatid. Pagkaloob mo pa sa kanilang buhay at lakas. Lalo ng kapatid natin, ibigyan mo pa ng kaaliwan, ng kaginhawaan sa buhay po nila. Mga kapatid namin hanggang ngayon ay nagtitiis sa bilangguan. Lalo-lalo na ang kapatid na Angel, ang mga kasama niya. Hindi sila mawawaglit sa aming mga panalangin. Maawa kapag sila humarap sa hukuman, ipagtanggol mo sila, Ama. Sumalabi ka ng mga lingkod mo. Tulot mo po. Dumating na ang araw na tanggapin nilang katarungan at kalayaan. Muli nilang makapiling ang kani-kanyang pamilya. Nagtitiwala kaming lubos, Ama, narinig mong aming mga panalangin. Ikaw ang mamamalaging kasama namin sa araw-araw. Mamamalagi kaming mapagtagumpay. Sapagkat ikaw ang aming kasama. Ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Patuloy na gagabay at papatnubay sa amin. Magalang po naming hinihiling ang lahat
Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Tatapos na po tayo, mga kapatid. Gandang araw po at magandang gabi.